Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Lunes, pagsulod kag pagpangawat sang ginaligar isa ka lalaki sa establishmento sa Mandurriao na kuhaan sang video. Masobra 200,000 pesos nga kwarta kag mga alahas gintaban sang kawatan sa isa ka lending company sa Mandurriao. Lalaki patay matapos makabunggo ang ginamanehong nga motorsiklo sa pader sa Haro. Suspect sa pagpangtiro sa 3 kalalaki sa Silay City na patay sa drug buy-bust operations ng kapulisan sa Cadiz City. 3 kabalay sa New Lucena, Iloilo, ginlamon sang kalayo. Samtang isa ka establishmento sa Sagay City na sunog. Kag seafarer nga taga-Uton, Iloilo, isa sa 21 kasakay sang barko nga ginatake sang Houthi sa Red Sea. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, kwarta, alahas kag iban pa nga mga personal nga gamit sa mga Indian nationals gintaban sa isa ka kawatan sa sulod sang opisina sang lending company sa Mandurriao. Insidente na hulikam. Si John Sala nakatutok. Makita sa sining nga CCTV footage ang isa ka ginapahayag lalaki nga nagpanaog sa gate sa isa ka lending company sa Barangay Guzman, Hisena, Mandurriao, Iloilo City kahapon sang aga Hulyo 13. Nakahuli ini isang itom, may dala man ini nga backpack. Ang unod gali sang backpack ang ginapatihan 250,000 pesos nga cash. Ini ang koleksyon sang lending company halin Hulyo 6 tubtob Hulyo 12. Ang lending company ang ginapanag-iyahan sa mga Indian national. Nadalaman sa ginkawat ang alahas kag pila ka mga personal nga gamit sa mga biktima. Base sa reklamo sa mga Indian national sa kapulisan, ginkatingala sa mga ini kung nga daw kasubo nga kabisado sang sospek kundi ang kwarta. Ginatago kuno nila ini sa isa ka kwarto sa second floor sang ila apartment. Apang base sa obserbasyon sang kapulisan, tuman kahapos nga sudlo ng mga hulot. Pag sulod ya sa gate, possible nga nag-agi sa sliding window which is nga open, huwag malak. Pili mo lang sa iduso, pwede ka nakasulod. Isa sa mga ginapadalman sa karon sa kapulisan ang posibilidad nga inside job kag madugay na nga surveillance ang suspect sa lugar antes ginpatigayon ng krimen. Ini magud ginaman ta 15 minutos lang sininahimo ang krimen. Gintingon sa news team mamako ang bahin sa mga biktima pang nagpaiway na sila nga maghatag sang pahayag. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 2 ka riders patay sa separadong aksidente sa motorsiklo sa Haro, Iloilo City, kag Pavia, Iloilo. Sa Uton naman, 2 ka riders pilason sa aksidente. Si John Sala nakatutok. Patal nga pila sa ulong nagom sang 24 anyos nga lalaki ang kilala kay alias Carlo. Domingo sa kagaw sa nakabunggong nga namaneo sini nga motorsiklo sa pader sa Ilocos Street, San Vicente, Haro, Iloilo City. Paglapot sang rider sa diri nga bahin sang dalan ginapahayag nga nadulaan ini sang kontrol kag nagbunggo sa ini nga porsyon sang pader. Makitaan pa diri sa dalan ang agi sang iya dugo. Gindala pa ini sa ospital apang napatay man matapos ang pila ka minutos. Sunod sa traffic investigator halin sa bahin sang lapas ang motorsiklo. May mga nakasaksi nga nakasugid sa kapulisan nga nagaisi-isi kag badasig ang pagpadalagan sini sa motorsiklo antes maaksidente. Gitingon sa news team mamako ang bahin sang pamilya sini sa Barangay San Juan Molo apang nagpaiway na sila nga magatubang. Ginbululigan naman sa emergency responders ang lalaking rider sa motorsiklo. Ining nakabunggo sa isa ka pick-up sa intersection sa Barangay Maliao, Pavia, Iloilo sa Biyernes ang hapon. Ginkilala ini kay alias Joey, 28 anyos, tumandok sang Puerto Princesa City, Palawan, apang nagapauli sa banwa sang Haniway. Giningagaw pa ini nga dalon sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Base sa investigasyon sang Pavia MPS, paliko sa intersection ng pick-up na ginadala sang 67 anyos si alias Mario sang Haro, Iloilo City sa naglunta ng aksidente. Base man sa mga nakuha niya guro dito nga mga evidence kag point of impact na-establish nga ang nakabunggo amo ang motor. Wala na nakuhaan pa sa bayan ng driver sang pick-up tungod wala man inigin kustodiya sa kapulisan. Nagsugtanay na kunong magtimba nga kampo sa areglo.
Makitaan sa sini nga video ang duha ka mga lalaki nga nagahigda sa dalan. May duwa man ka mga natumba nga motorsiklo malapit sa mga ini. Natabong aksidente sa Barangay Trapiche Oton Biyernes ang gabi. Sa investigasyon sa kapulisan patabok sa dalan ang motorsiklong ginadala ni alias Felipe nga tumandok sa among barangay sa naglunta ng aksidente. Nagtabok halin sa pihak nga porsyon sang karsada pakanto sa pihak kag na aksidentally nabungguan sang driver to sang motorcycle nga si alias Ariel. Tumandok naman sang konsepsyon si Ariel. Wala man sa nakaangkon sang patal nga samad sa duha ka mga riders kag ila man ginareglo ang aksidente. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jers, mga kapuso. Suspect sa pagpangtiro sa 3 ka persona sa Silay City. Patay sa drug bypass operation sa kapulisan sa Cadiz City. Ubod sini sa pagpangluthang, natukiban nga isa ka SK official sa Banwa sang EB Magalona. Yaring balita nga itong gintutog ka. Ginkumpirma sang Silay City Police nga napatay matapos magbato sa kapulisan si Mark Pelayo, 34 anyos, sa ginpatigay ni drug bypass operation sa Barangay Burgos, Cadiz City, Biyernes ng gabi. Si Pelayo ang ginatudlo nagtiro sa 3 ka lalaki sa Barangay Lantad kag Barangay Rizal sa Silay City isang tinalikdan nga Julio Jes. Nalakip sa drugs watchlist sa kapulisan si Pelayo. Natunugan sa nga aton nga suspect nga ang iya ka-transaction police and then eventually nag-fire sa atong kapulisan. And then eventually may ara pa sa nga gin-attempt pa sa atong kapulisan nga may negotiation pa. Dead on the spot si Pelayo. Nakuha siyang masobra 130,000 pesos kabulor sa suspect na Jabu. Na-recover man sa Balay Sini ang ginsuksok kabayo sang tion nga nagpangtiro sa Silay City nga nagmatch sa kuha sang mga CCTV. Pagligad sa pila ka oras, nagsungka man sa kapulisan ang upod ni Pelayo sa pagpangtiro nga si alias RR, 24 anyos, isa ka SK kagawad sa Banwa sang EB Magalona. Pahayag ni RR, nag-ayo ini kay Mark Pelayo nga opdan nga magkuha sa motor sa Bacol City apang may ginhapitan ang mga inigahimata sa Silay City. Nakibot na lang kuno ini nga nagpangtiro na sa dala ng suspect kag may dala nga armas. Nakibot nga, gulpil namin lupok sa likod ko. Yeah, talang. Bukos dalan. Pati ako daw, nakibot mo bilang, pabiyama ko. Ang akong purpose niyaw, nagulam lang ko siya mapapod. Samtang nagapinalupok, ginamit lang kuno ni Pelayo nga may nagregas sa ila apang wala man. Ang balya man lang sa kon. Do, lakat na kay ako mo lang nang ginalaot na ikaw ya wala ka man niya nalabot di. Ay nadlo ka mo kasi blang galaot, basi expectar blang upod mo tun lang sa. Ginpanginwala man sini akusasyon nga hay sila sa droga sang natabo ang insidente. Sang Sabado, napatay samtang ginabulong sa ospital ang e-bike driver nga si Fernando Alarcon nga napilasan sa tiyan sa pagpangtiro sang suspect. Nagpaiway ng mga himata sini nga maghatag sang pahayag. Padayon, ginapayo sa ospital si Christopher Tupas kag Wilmer Montarde nga nasa labat man sa pagpangtiro. Ginpasakanan sa kaso ng murder kag frustrated murder si alias RR. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, seafarer nga taga-Uton, Iloilo, isa sa 25 nga na-rescue sa duha ka barko nga ginatake sang Houthi rebels sa Red Sea. 13 ka Pilipino padayon nga ginapangita. Si Kim Salinas sa Katutok Live sa Barangay Botong, Uton, Iloilo. Kim? Jert, napuno sang kabalaka ang mga himata sang Ilonggo Seafarer diri sa Barangay Botong, Oton sang nabalitaan ang pagpang-atake. Apang naislan manis ang kalipay sang nahibaluan nga luwas na sa katalagman ang ila himata. Makitaan sa sining venue ang ining barko nga amat-amat nga nagalugdang sa tunga sang Red Sea sang Hulyo 7 Lunes. Tubtob nga ang bilog ka barko ang naglugdang nagid sang dalayon. Ini nga video ang ginpagwa sang Houthi rebels sa Yemen matapos ang ginapag-atake sa MV Eternity Sea sa riin sa kaysani ang 22 ka seafarers. 21 diri ang mga Pilipino. Sunod sa Department of Migrant Workers, 8 na diri ang na-rescue sang otoridad kagyara na sa maayo nga kahimtangan. Padayon pa ang search and rescue operation sa 13 ka nabilin nga Pilipino. Ang Houthis may statement nga they have several of the seafarers. So
hostage, sir? Silang sa DFA i-validate pa ang information, ang statements ng Houthis. Para mabalaan natin kung tuod. Isa sa mga krusang MV Eternity Sea, si alias Rod, tumandok sang barangay Botong Oton, Iloilo. Sunod sa utod sini, tuman ang ilang kabalaka sang nabatian ng balita. Apang nabuslan inisang kalipay, sang nahibaluan nga may dinalagon na rescue ang iya utod. Tanan kami napektuan man hindi ka focus sa work, tapos makita magud ang subo sa family bala nga amo na siya. Pero we always think positive naman and we pray nga tani mag-okay siya. Kag we know naman nga strong person si brother. Wala pa sang pinal nga numero ang DMW sa seafarers nga halin sa Western Visayas. Apang sang weekend, nagkadto si Secretary Kakdak sa Iloilo kag Negros Occidental sa pakigsugulanon sa mga pamilya sang unaccounted seafarers. Samtang hiluway na nga na-repatriate ang 17 tanan ka mga Pilipino sa pagpangatake man sang kasubong nga rebelde sa Magic Seas sang Hulyo 6. Gina-account pa kung may Ilonggo diri. Nahatagan na ang mga inisang financial assistance kag reintegration services. Ginpaydalo man ang mga ini sa medical check-up, physical kag mental health assessments. The whole of government approach, no? Tanan din ng mga ahensya na may lain-lain ng mga serbisyo. Ginmanda ng atong Pangulo na maghatag sang serbisyo. Kapot sila gid midnight sang Saturday kag Sunday. Jert, isa man sa paghahimuon sa DFW sa mga na-rescue nga Filipino seafarers, amo ang psychosocial counseling. Iniagod mabuligan ang mga ini sa pag-atubang sa anuman nga trauma o kon panghangkat nga ilay nagihan bangod sang pagpangatake. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Mga puso, liwat naman yung magasaka ang presyo ng gatong buwas July 15. Base sa datos ng oil company, ang presyo sa diesel magasaka sa piso kag 40 sentimos kada litro. Si 30 sentimos naman ay gasaka sa kada litro sa gasolina. Samtang kerosene ang magasaka sa 80 sentimos kada litro. Buwas agay kapatuman sa mga oil company ang adjustment sa presyo sa gato. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, bangod sang upos sang sigarilyo, 3 kabalay sa New Lucena, Iloilo na sunog. Samtang isa ka establishmento sa Sagay City na sunog man. Si Kim Salinas nakatutok. Makitaan sa sininga video ang paglamon sang kalayo sa mga balay sa Barangay Poblasyon, Lucena, Iloilo, pasado alas 11 sang gabi sang Hulyo 12. Bangod sa sunog, isa ka balay ang totally gutted, samtang 2 naman ang partially damaged nga lunsay human sa light materials. Sa investigasyon sang Lucena BFB, natulugan ang tagiya sang nasunog nga balay nga si Ferdinand Someros. May ginauyatan ini nga sigarilyo. Nadalahig sa sunog ang kaiping sininga balay nga ginapanagiyahan ni Reynaldo Kaunan kag Rosana Someros. 23,100 pesos ang balor sang kalitan nga ginbilin sang sunog. So far no, ginkaluyan man kita nga wala injury sa katapos ang Bureau of Fire, kag wala man injury sa mga sibilyan nga arada, kag ang tagiya sang 3 ka balay. Sa video nga kuha ni Jezebel, makitaan ang madamol nga aso gikan sa nasunog nga building nga ginaokupa sang opisina sang isa ka cable company sa Sagay City hapon sang Hulyo 12. Nagdangat sa ikaduwa nga alarma ang sunog nga ginakabalakan, maglaton sa kaiping pa nga commercial kag residential area sa palibot. Ginbululigan niya mapalong sa mga fire volunteer, Northern Negros Occidental, kag mga bombero gikan sa mga syudad sang Sagay, Escalante kag Cadiz nga mapalong ang kalayo. Sunod sa Sagay City BFP, masobra 3 milyones pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog, kag nagapadayon pa ang inventory. Palyado nga linya sang kuryente ang isa sa mga ginatutukan nga rason sang sunog. When it comes to origin, sir, na hibaluan namon nga ang sunog nag-originate sa second floor mismo sang building. We're looking sa electrical, sir, based sa amon nga pieces of evidence nga na-collect namon, sir, sa fire scene, sir, based on the part. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas.
1 Western Visayas. Sa iban pang balita, PBBM ginpangunahan ng groundbreaking sa Katiklan Passenger Terminal Building nga ginalantang makabulig sa turismo sa probinsya sa Aklan. Si Tess Ordales nakatuto. Kadamaan sa mga nag-abot sa Katiklan Airport kada adlaw, amo ang mga turista nga luyag magbakasyon sa isla sang Boracay. Halin sa eroplano, diretso na sila sa parakingan sang tricycle, agud makasakay padulong sa Katiklan Jetty Port kung sa rin matabok sila sa isla sakay sa ferryboat. Ang mga nakabakasyon na nga kinahanglan makahingagaw sa ila flight, masami nagatinir na lang sa ilabas samtang nagahulat sa pag-check-in sa airport base sa obserbasyon sa Aklan Provincial Government. Most of the time, yung mga turista, naghihintay din sila sa bus, sa loob ng bus. 30 to 1 hour, depende sa mga arriving na mga eroplano. So, syempre, challenging din for our tourists. Apang, kung mahumana ang masobra 3 ka ektarya ng Katiklan Passenger Terminal Building, may lugar na kung sa rin sarang makapahuway-huway ang mga turista, manugbiyahe man, pahalin o kung pasulod sa Aklan. Kay nasa nga aga, ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony kaupo ng pinaka-opisyales ang Aklan. Malay kag Nabas LGU, subong man ang mga tagpamuno kapila katiglawas ang pribado nga kumpanya nga partners ang national government sa sining nga proyekto. It will be much easier for our tourists or for any travelers na doon na sila tumungo. Kagaya dito, nandito na diretso na sila dito sa Katiklan and see all of the tourist destinations. Marami rito tourist destination. We can see all of the tourist destinations around the province. Pagabutangan sa anom tanan ka boarding bridges kag 36 ka mga individual check-in counters ang 2-story passenger terminal building nga mahimo matapos sa sulod sang 2 ka tuig. Nahamtang ini sa Nabas Aklan nga ginalantaw dako ang mangin kontribusyon sa ekonomiya, hindi lang sa Aklan kundi sa bugos nga pungsod. After nito, marami na pong dadagsa na investor na kung saan po magbibigay rin ng iba-ibang negosyo sa ating bayan, sa employment, malaki pong tulong ito para sa atin. Dako nga bagay para sa Malay LGU ang dugang nga mga turista kung mahumana ang proyekto. I'm sure may mga iba pang mga services yan na ma-improve. The Katiklan Airport will cater 7 million passengers a year. Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales, 1 Western Visayas. Mapuso naglabot naman sa 4.7 million pesos nga balor sang peke nga sigarilyo na kompiskar sa Criminal Investigation Detection Group NIR sa operasyon nga kasasabahin sa Barangay 2 kag Barangay Talabas sa Ibamaylan City, Negros Occidental. Arestado Sunday alias Bebot, alias Totong, alias Omar, alias Mark kag alias Peter nga nakatransaksyon sa kooperatiba. Na-recover ang masobra 180 ka karton sa mga peke nga sigarilyo nga wala sang health warnings kag tax stamps. Ginpasakanan sang kaso nga paglapas sa RRA 10643 ukod graphic health warnings law ang mga suspect. Mga kapuso, arestado pag-abot gid sa Iloilo International Airport sa Biyernes, Hulyo 11, ang isa ka 42 anyos nga babae nga overseas Filipino worker na gikan sa Singapore. Ini siya ang nagapangatubang sang kaso nga estafa. Ang OFW ang tumandok sang dumalag kapis. Ang kaso sini ang nadiskubrihan sang nag-alarm ang ngalan sini sa Bureau of Immigration. Sang gin-verify na kumpirmar nga aktibo pa ang iya warrant of arrest, gani gin proseso ang booking sini sa Cabatuan Police Station anti sinigindulong sa korte sa Mambusaw, Capiz. Base sa pahayag sini sa Airport Police, wala siya sang ihibalo parte sa iya kaso. Gilayon man nga nakapiyansa ang babayi. Wala naman ginpalayag pa sang Airport Police kung sino ang nagpasakas ang kaso kag kung pila ini ka-counts. Since 2015 nagpa-Singapore siya. Nagpuli lang gid siya kahapon. Considering ang iya tatay daw critical bala siya ang sitwasyon. So not knowing gin-filean siya gali kaso.
Mga kapuso, ginbuksan sa publiko sa Biyernes sa isa ka museum sa Mandurriao, Iloilo City ang mga obra sang duha ka bantog nga eskultor sa pungsod. Ang isa sa amo ang bronze sculpture nga ginatawag reunion nga himo sang national artist nga si Benedicto Cabrera ukon Ben Cab. Ini ang nagapakita sa pamilya nga nagakupanay ka nagarepresentar sa mga paghimakas sa mga Pilipino. Ilang baginagid sang mga overseas Filipino worker. Ang isa naman ang bronze sculpture nga obra sang contemporary artist nga si Marcos Tignani nga ginatawag ang debate. Ang among nga obra nagarepresentar naman sa duha ka pananawan nga nagabugos sa Western philosophy nga materialist kag idealism. Ginbawian sang kabuhi si alias Jade samtang pilason sanday alias Ken kag alias Kim matapos makuryente sa barangay Nabalian, Himamaylan City. Suno sa kapulisan, nagsaylo sang poste sa streetlight sa lugar ang mga biktima kag aksidente nga natandog ang live wire. Nakaagom sang patal nga paso si alias Jade, rason sang iya kamatayon. Yara naman sa maayong nga kondisyon ang kaupdanan sini. Masubra 500,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sang kapulisan sa operasyon sa barangay MH del Pilar, Pontevedra. Arestado si alias Turagsoy, 48 anyos, kag residente sang lugar. Padayon pa nga ginaimbestigaran kung di ini nagakuha sa supply sang illegal nga droga. Ginbawian sang kabuhi ang 29 anyos nga si alias Chris matapos ginpulihan buno sa barangay Miranda, Hinigaran. Suno sa kapulisan, nagpadulong sa isa kay limna ng biktima upod ang iya mga himata. Kung sa diin sini nakaaway ang ginabanta anong ka mga sospek, tubtob nagluntad ang pagpamuno. Duha sa anom ka mga sospek ang natumod na sang kapulisan. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Baha nagluntad sa pila ka lugar sa Iloilo City kag Bacolod sang Sabado bangod sang pagbubo sang mamunog nga ulan sang Biyernes sa gabi. Yaring balita nga aton gintutukan. 127 ka pamilya ang ginabugusan sang 400 ka individual ang evacuate sa barangay Lanit Haro sang Biyernes sang gabi bangod sa pagbinaha. Tuga kuno inisang pag-awas sa irigasyon. Pila sa mga naapektuhan ng Zone 1, 2 kag 3B sang barangay. Sa diri nga part sa amon nga suna kay taga tuod lang nga part. Then may ara nga mga medyo madalom nga part bala medyo tagahawak na. Nagagamit pa sang lubid ang pinaka-residente para mapagwa ang mga nag-evacuate. Sang gana pala nga magdalom nang himos na kami. Panulod ang among pandala sa ibabaw. Mga alas 4 Sabado sang kagahon sang nagnubong tubig, gani gilayon man nga nagpalauli ang mga pumuluyo. Sa records sa Iloilo City DRMO, magluwas sa lanit. Ginbaha man ang barangay Tagba, Kamalig, Buntatala, kag Balanta. 2,284 ka individual ang apektado. Nag-coordinate kita dayon sa aton nga mga kabarangayan, kagin pang check kung may mga ginbaha na nga areas. Igapatawag sa alkalde ang DPWH, ICDEO Buwas. Bala niyo may project na ang DPWH ang aton Loan District Office. Tugas ang madamon nga ulan Biyernes ng gabi, nagbaha sa pila ka mga dalanon sa syudad. Isa ang barangay Villamonte sa mga naapektuhan tubtob Sabado sang kagahon. Pila ka residente sang barangay ang ginpang-evacuate sa mga volunteers sang Philippine Red Cross bangod sa katagahawak nga baha. Ini naman ang sitwasyon sa dalan nga sakop sang barangay Banagos Sabado sang aga. Pila ka motorista ang na-stranded. Maniguro kalusot daw. Sa piyak to ko no, baha man to ko no mo mandalagan. Ano oras yung mo duty? Snibe, late ako na gani okay na. Ano ko lang gurong baha na eh. Pero isyo gid kay may katuwa nga patanin. Akulbaan man kay kuha mo din mga masakit bala. Damdalom gito. Pila ka balay ang ginsulod sang baha. Sa datos ng Bacolod City DRMO, masobra 5,000 ka individual sa 12 ka barangay ang naapektuhan. Sa 34 millimeters, which is equivalent to 2 weeks of rain, nga ginbubo lang sa 4 hours. For sure, ma-overwhelm gina ang aton mga creeks, kag aton mga, especially Mandalagan Creek, sa Carbic area, sa Banago Creek. Nakabalik na ang tanan nga evacuee sa ila Panimalay. Bilang sabat sa baha, magkapatigayon sa dredging operations ng LGU. Di kami mag-justify sa ngamon sining kaugalingon. No? The city of Bacolod, we have to accept this responsibility. No? Hindi na ko yung magambal nga sala niya mo. No? Wala na. Ang pinaka-importante subong ya, anong solusyon nga amon sining pagaymuon?
Nagpatigayon sa clearing operation ng DPWH ng CDRMO sa maginbaha nga barangay matapos nagtumpok ang mga basura sa mga kanal. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mapusa wala pa sa bag-o nga malaing at siyempo subong malapit sa Philippine Area of Responsibility ug par. Apang posible nga may maporma nga panibago nga LPA sa mga masunod nga inadlaw. Ginamonitor sa pag-asang cloud cluster ukon madamol nga panganod sa nasidlangan nga bahin sa pungsod nga posible mangin LPA. Bisan wala sa malay nga siyempo nga nagabutong, padayon ang pagluntad sa habagat kag mag-apekto sa gihapon sa halos bugos nga Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sa gihapon sa ulan sa Capiz, Iloilo kag Negros Island region. Lapta-lapta ang mabasog nga ulan sa probinsya. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sa pungsod. Mga kapuso, nagsentro sa humble beginnings kag pagpasalamat ang pamulong-pulong sa pila ka GMA executives sa Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. Reunited man ang Kapuso Stars kag iban pang kilala nga personality sa event. Si Julius Bilacaol nakatuto. Shining and extraordinary ang all-out performances sa mga Kapuso Stars. Sa Beyond 75, the GMA Anniversary Special. Isa sa highlights ng program ang Playful, kag modern rendition na day Alden Richards kag Michael V. sang SB19 hit nga Dungka. Nanghara na naman si Dingdong Dantes upod ang banda nga Ben and Ben. Explosive naman ang song and dance performance sang past and present generations sa mga sangre. Sa pagkanta ng Aisel Santos kag Christian Bautista, ginkilala ang mga manugbantala sang GMA Integrated News kag GMA Public Affairs. Ginhatagan man sang pagtamod ang pila ka nagtaliwan nga icon sa showbiz kag news industry. Nag-ala Lady Gaga kag Bruno Mars naman sanday Julian San Jose kag Sam Concepcion sa ila powerful duet. Wala man nagpaulihi ang PBB Celebrity Collab Edition housemates with their live and virtual performance. Sa selebrasyon sang Diamond Anniversary sang Kapuso Network, gindumdum ni GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon ang humble beginnings sang GMA. From the very beginning, we were fearless. And that spirit still lives in everything we do. Our rise as the country's most trusted and most awarded network wasn't easy. But it was based on solid foundation, built by journalists, editors, storytellers, dreamers, believers, and a nation that never stopped tuning in. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa mga nagabugo sa network, subong man sa mga nangin kabahin sa 75 years journey sang GMA. GMA is where we all belong. We have laughed, cried, learned, and grown together. We were there to celebrate our country's triumphs over adversaries and threats. As we look beyond 75, we venture into a new frontier while embracing a future of even greater challenges with hearts full of gratitude and optimism in the pursuit of the same excellence that has brought us to this remarkable evening together. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, iyari ang mga bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Mahimo ayhan ni Tera nga ako na lang nga ang sala nga hindi siya ang naghimo. Ano pa bala mga sarang niya isakripisyo para maproteheran ang iya lolo. Subong nga kinahanglan na niya sang bulig mag-aabot na bala ang iya matuod-tuod nga gahom. Bantayan ina sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 PM pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.